Magandang araw sa inyo mga giliw kong tagapakinig. Panibagong kwento at panibagong aral ang inyong matutunghayan sa mga natatanging kwento ng buhay. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Clark. At ito ang ating kwento. Bakit ngayon ka lang? Alam mo ba kung anong oras na? Pambungad na salita sa akin ng asawa kong si Reynand pagkarating ko sa aming tahanan. Iba ang tono ng pagtatanong nito, may halong pagdududa. Napapikit at napabuntong hininga ko ng malalim sa salubong nito sa akin. Pakiramdam ko'y mauuwi kami sa matinding pagtatalo. Naririnig ko rin ang pagtunog mula sa kampana ng simbahan na malapit lamang sa aming tirahan. Pinili kong hindi pansinin ang tanong nito. Dumiretso ko sa kusina upang ilapag sa maliit naming mesa ang aking mga pinamili na ready to eat na panghanda sa Noche Buena mamaya. Wala na akong panahon pang magluto. Saglit na lamang naman at magpapalit na ang petsa. Isa pa, naging routine na naming mag-asawa ang magsimba para sa huling misa ngayong gabi. Ngunit tila hindi yata ito mangyayari sa unang pagkakataon kung ganito ang bungad ng asawa ko sa akin. Sumunod si Reynand sa akin sa kusina. Pagod ako mula sa paglilinis sa malaking bahay ng isang mayamang pamilya. Pinilit ko yung tapusin upang nang sa gayon, makuha ko ng buo ang bayad sa akin at may maipanghanda ngayon. Dalawa lamang kaming nagdiriwang mag-asawa ng Kapaskuhan sapagkat wala pa kaming anak sa mahigit 10 taon naming pagsasama. Mahalaga para sa amin ang ipagdiwang palagi ang araw ng kapanganakan ni Jesus, bukod sa ito rin ang petsa ng aming kasal. Tinatanong kita, Milet, kailangan ko bang ulitin sa iyo ang tanong ko? Sita muli ni Reynand sa akin. Dahil doon ay napilitan na akong magsalita. Tinapos ko lang lahat na nakatokang gawain sa akin kina Madam Rosita kaya ngayon lang ako dumating. Sayang rin kasi ang kita. Ayan at pinamili ko ang iba ng pagsasaluhan natin mamaya. Sinungaling! Bulyaw niya sa akin na labis kong ikinagulat. Kasabay ng paghaklit nito sa magkabilang braso ko. Mariin at damang-dama ko ang sakit sa paraan ng pagkakahawak niya sa akin. Ang sabihin mo, galing ka pa sa lalaki mo kaya ngayon ka lang dumating. Mariin na wika nito habang nanlilisik ang mga mata sa akin. Ano na naman ba yung sinasabi mo, Reynand? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala akong lalaki? Angil ko habang binabawi ang braso ko mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama kahit na kailanman, kaya hindi dapat ako masindak sa ipinakikita niyang galit sa akin. Nang magbawas ng trabahante sa pabrika na pinapasukan ni Reynand ay isa siya sa mga napili. Nabayaran naman sila ng tama, ngunit naubos na rin naman namin yon. Simula na mangyari yon ay tila nawalan na siya ng tiwala sa sarili na muling matatanggap pa sa trabaho sapagkat ni isa sa mga pinag-applyan ay walang tumanggap sa kanya. Bilang asawa, hindi ako tumigil na damayan siya at palakasin ang loob sa tuwing ang pakiramdam niya'y wala siyang kwentang asawa. Iniisip niyang palamunin ko siya dahil sa nangyari. Naiintindihan ko siya pero hindi ko lubos maisip kung bakit kinakailangang umabot kami sa ganito. Wala na siyang tiwala sa akin. Hindi niya nakikita ang sakripisyo ko. Binubulag siya ng selos. Masakit para sa akin ang ganitong sitwasyon. Ginagawa ko ang lahat para maisalba ang relasyong meron kami. Kumakapit ako sa pangakong binigkas namin sa dambana noon. Ang magsasama kami sa hirap at ginhawa. Kung ito man ang sinasabing hirap, hindi ako nawawalan ng pag-asang may ginhawang nakalaan sa amin. Sa ngayon, tanging pagtitiis lang muna ang kailangan kong gawin kahit naging gawain na niyang saktan ako ng walang kalaban-laban. Bakit ba pinag-iisipan mo ko palagi ng ganyan, ha? Bulyaw ko na rin sa kanya nang hindi na ako makatiis. Kailan mo ba ako makikita na ang bawat pagsusumikap ko ay hindi lang para sa akin kundi para sa kinabukasan natin? Hindi ko na napigilan pa ang tuluyang pagbagsak ng aking luha. Sinusubukan kong huwag ipakita sa kanya ang pagdaloy nito pero nakakapagod din pala. Hindi sapat ang manahimik at umiwas sa pagtatalo. Maraming panahon at pagkakataon pero bakit ngayong araw pa ng aming kasal at Pasko kami nagkakaganito? Kung sana'y may anak kami, marahil ay hindi siya ganito. Muli ko siyang hinarap. Diyos ko po naman, Reynand. Bakit ba ganyan ka na sa akin ngayon? Hindi mo ba nakikita ang mga sakripisyo ko para sa ating dalawa?
Ang mga pagsusumikap ko at ang labis-labis na pag-unawa ko sa'yo sa kabila ng ginagawa mo sa aking pamimintang ng walang katotohanan. Masyado ka na ba talaga naging bulag? Binulag na ba ng kawalan ng tiwala mo sa sarili ang tiwala mo rin sa akin bilang asawa? Kinalimutan mo na ba ang lahat ng magagandang bagay sa ating dalawa? Halos walang patid ang luha ko habang sinasabi ko yun sa aking asawa. Ayoko sanang gawin yon, ngunit punong-puno na ako. Ang hirap palang depensahan ang mismong sarili, lalo na kung ayaw niyang tumanggap ng paliwanag. Hindi ko na hinintay pa siyang magsalita. Bagkus, mas pinili kong talikuran siya. Hilam ang mga luha kong lumabas ng bahay. Pumikit ako ng mariin sandali bago nagpatuloy. Sumunod ako sa agos ng aking damdamin kung saan ako nais dalhin ito. Narinig ko pa nang tawagin niya ng malakas ang pangalan ko, ngunit mas pinili kong maging bingi at huwag siyang pansinin. Ultimo ang lingunin siya ay hindi ko ginawa. Patuloy kong naririnig ang pagtunog ng kampana mula sa simbahan. Pagtunog na kay gandang musika sa aking pandinig palagi. Ngunit ngayon ay hindi ko man lang ma-appreciate ang ganda ng tunog niyon. Sa halip, sinabayan ko ng kakaibang hiling ang bawat kalampag sa kampana. Ang mamatay na lamang siya. Oo, hinihiling kong kunin na lamang ang buhay niya ng Diyos kung yun lang ang paraan para matahimik na ang utak kong patuloy niyang ginugulo sa walang kwentang paghihinala niya sa akin. Mas gugustuhin ko na makita na lamang siyang nakahandusay na wala ng buhay kaysa marinig ang paulit-ulit niyang bintang. Kakaiba ang bigla ang pagbilis ng tunog ng kampana sa aking pandinig. Tila nagbabadya ng isang trahedya. Huminto ako at nagmasid sa paligid. Malakas na busina ng sasakyan ang sunod kong narinig. Kasunod niyon ng mga ingay ng mga taong nagkukumpulan sa iisang lugar. Patakbo akong lumapit sa kanila. Ganun na lamang ang aking pagkabigla nang makita ko si Reynand na duguan sa kalsada. Walang malay. Hindi ako agad nakakilos mula sa aking kinatatayuan at hindi makapaniwala. Gusto kong sumigaw ngunit walang tinig na lumalabas sa aking bibig. Sa patuloy na pagbagsak ng aking luha, aking napagtanto ang hiniling kanina. Diyos ko, hindi ko pala kahing mawala sa akin ang aking asawa sa kabila ng lahat. Saad ko sa aking sarili. Dahan-dahan akong napaluhod at umusal ng paulit-ulit na paghingi ng tawad. Hindi lamang kay Reynand, kundi masigit sa Diyos. Kasunod niyon ang aking pagkatulala. Muli kong narinig ang tunog ng kampana. Kasabay niyon ng isang pagtapik sa aking balikat na nagpamulat mula sa aking mga mata. Milet, mahal ko, ayos ka lang ba? Tanong ni Reynand sa akin, nakababakasan ng pag-aalala. Ha? Tanging nasambit ko. Tinanong lang kita kung bakit niya yung kalang. Pero tila lumipad na biglang yung isipan. Pinag-alala mo ko masyado sapagkat anong oras na wala ka pa. Iniisip ko na ngang sunduin ka na ron. Hindi ka galit? Hindi mo ko sasaktan? Nauutal kong tugon. Niyakap niya ako ng mahigpit saka nagwika. Sasaktan? Bakit ko namang gagawin yon? Sa akin ka nga dapat magalit dahil ikaw na ang umako sa obligasyon ko. Patawad asawa ko. Patawad kung hindi ko matupad ang sumpaan natin sa simbahan. Patawad kung hanggang ngayon, hirap pa rin ang dinaranas mo sa piling ko. Pangako, pipilitin kong ibigay ang ginhawa sa iyo sa abot ng aking makakaya. Noon pa lang ako tila nahimasmasan sa layo na agad nang itinakbo ng aking isipan. Agad akong napayakap kay Reynand upang itago ang butil ng luha na sumisilip sa aking mga mata. Patawarin mo ako, mahal. Wika ko. Hindi ko masabi sa kanya ang lihim kong naging hiling ngayong bisperas ng Kapaskuhan dahil sa paglalayag ng aking isipan. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang aking asawa. Shhh! Narinig kong wika ni Reynand habang nakayakap din sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at buong pusong sinalubong ang mata niya na puno ng pagmamahal. Tumango ako ng paulit-ulit at pinalaya ang mga luhang kanina pa pinipigilan. Oo naman, mahal ko. Alam mo kung gaano kita kamahal. Ang petsa ng Kapaskuhan ng patunay, sapagkat sa araw na ito rin tayo nangakong magsasama sa hirap at ginhawa. Kasama roon ang pangako ko sa iyo
na handa kitang unawain at intindihin sa lahat. Pinahid ni Reynand ng palad niya ang luha sa aking pisngi. Nakangiti akong binati kasabay ng muli niyang pagyakap sa akin. Merry Christmas, mahal, and happy wedding anniversary sa ating dalawa. Patuloy ang pagtunog ng kampana at muli kong nadama ang ganda niyon sa aking pandinig. Kasabay niyon ang aking pagpikit. Muli akong humiling na sana ay biyayaan na niya kami ng anak. Makalipas ang halos 2 buwan, simula nung magpasko at sa pagpasok ng bagong taon, ay parehong may ngiti sa aming mga labi ni Reynand. Isang magandang balita na aming narinig mula sa doktorang tumingin sa akin. Magkasalikop ang aming mga kamay na binaybay ang pasilyo palabas ng OBGYN clinic. Salamat sa Diyos sa pagtupad ng aking matagal hiling sa tuwing sasapit ang Pasko. Ang kwentong ito ay mula sa malawak na imahinasyon ng may akda, si Ronalyn Raimi Bautista. Anumang pagkakahalintulad sa pangalan ng tao, lugar o pangyayari ay di sinasadya. Naway manatiling aral sa lahat na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.